Welcome sa Hirayan ng Tadhana. Dito sa Hirayan ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang Lucas Alcantara, ang tagapagmana ng pag-ibig, kwento mula sa The Higher Wife. Pangunahing tauhan, Lucas Alcantara, anak ni Marco at Kristen, gwapo, matalino, mayaman pero mapagkumbaba. Nasa kanya ang kabutihan ng ina at tapang ng ama. Tagapagmana ng Alcantara Empire, Elara Velez, mula sa probinsya, anak ng dating katulong ni Kristen. Mabait, simple, matatag, at may angking ganda na hindi kailangang paganda. Zian, mayaman, mapagmataas. Gustong-gusto mapakasalan si Lucas para sa yaman, gagawin ang lahat para humadlang. Lumaki si Lucas na alam ang kwento ng mga magulang niya, kung paano nagtagumpay ang pag-ibig kahit maraming hadlang. Kaya naman, pangarap niya, umibig ng totoo, hindi dahil sa pera. Tuwing bakasyon, bumibisita sila sa probinsya kung saan lumaki si Kristen. Doon niya nakilala si Elara. Noon bata pa sila, laro lang at tawanan. Pero habang lumalaki, napansin ni Lucas ang pagbabago sa dalaga. Simple lang ang suot, madumi minsan ang kamay dahil tumutulong sa bukid, pero siya ang pinakamaganda sa paningin niya. Isang hapon habang umuulan, nagtago sila sa lumang kubo. Elara, iba ka sa kanila. Hindi mo alam kung sino ako, hindi mo nakikita ang yaman ko, pero ikaw lang ang nakakakilala sa tunay na ako, sabi ni Lucas. Dito nagsimula ang lihim na pagtingin, pero alam niyang maraming hahadlang. Nalaman ng pamilya Alcantara, ayaw nila. Anak ng katulong lang siya, hindi bagay sa pangalan natin, sabi ng mga kamag-anak. Pumasok sa eksena si Zian, ipinakilala bilang nakatakda sanang makapangasawa ni Lucas. Ginamit niya ang lahat, yaman, impluwensya, ganda. Ikinakalat niya na langit at lupa sila ni Elara. Pilit pinaglalayo. Ipinadala si Lucas sa ibang bansa para mag-aral. Bawal makipag-usap kay Elara. Bago umalis, nangako siya. Maghihintay ka ba? Sumagot si Elara habang tumutulo ang luha. Hanggang sa huling hininga, ilang taon silang nagkalayo. Sulat lang at lihim na tawagan ng koneksyon. Habang nasa ibang bansa, sinubukan ni Zian na sirain ang pangalan ni Elara. Ikinuwento na may iba na raw ito, na ibinenta niya ang pag-ibig para sa pera. Halos maniwala na si Lucas, pero naalala niya ang turo ng ina. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita kahit malayo. Bumalik siya ng lihim sa probinsya. Nakita niya si Elara. Hirap. Nagtatrabaho araw at gabi para sa pamilya, pero hawak pa rin ang mga lumang sulat niya. Doon napatunayan, walang katotohanan ang mga paninira. Galit na galit si Lucas. Alam na niya kung sino ang gumawa ng lahat. Hinarap niya si Ziane sa harap ng lahat. Ipinakita ang lahat ng ebidensya. Ang mga plano, panlilin lang, at kasakiman. Akala mo ba nabibili ang puso ko tulad ng pagbili mo ng lahat? Ang pamilya ko ay nagsimula sa pagmamahal, hindi sa ginto. At ikaw, wala kang naiambag kundi kasamaan. Nahiya ang lahat at tuluyang umalis si Zian, hindi na nagpakita pa ulit. Tinupad ni Lucas ang pangako. Dinala niya ang buong pamilya Alcantara pabalik sa probinsya. Sa parehong kubo, kung saan sila unang nagkausap, lumuhod siya. Elara Velez, ang yaman at pangalan ko ay wala kong wala ka. Ikaw ang tahanan ko, tulad ng nanay ko para kay tatay. Tatanggapin mo ba ako, kahit wala akong ibang maibigay kundi ang buhay ko? Tumugon si Elara, hindi ko kailangan ang yaman mo. Ikaw lang, Lucas. Ikaw lang. Opisyal silang ikinasal, hindi sa malaking palasyo, kundi sa baybayin ng probinsya, kasama ang mga simpleng tao na nagmamahal sa kanila. Tinanggap na rin siya ng pamilya Alcantara ng buong puso. Gaya ng mga magulang niya,
pinatunayan ni Lucas. Ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay. Ang tunay na mayaman ay iyong may tapat na pagmamahal. Naging matagumpay sila sa negosyo at buhay at ipinasa ang magandang pamana sa susunod na henerasyon. Wakas. At dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana,